Yon, welcome back po sa ating channel mga bossing. Ayan, wala po muna tayong high and low dahil wala pa po silang nire-release na movie. So dito muna tayo ngayon sa Tokyo Revenger. Ayan, basagan din po ito mga bossing. Wag na nating patagalin pa, simulan na natin kaagad. Let's go! Siya si Hanagaki Takemichi, 26 na taong gulang at virgin pa rin hanggang ngayon. Napanood nito sa telebisyon na namatay ang kanyang dating kasintahan na si Hinata Tachibana at ang kapatid nito na si Naoto Tachibana. Si Takemichi ay isang part-time worker. Habang nasa trabaho, muli nitong pinanood ang balita sa kanyang cellphone. Ayon sa balita, namatay ang magkapatid na Tachibana dahil sa isang aksidente. Nadamay ang dalawang ito sa naganap na laban ng Tokyo Manjigang at ng mga Yakuza. Subalit wala pa itong katiyakan kung ito ba ay isang aksidente o sinadya ang pagpatay. Tapos ay biglang dumating ang amo ni Takemichi at sinabi nito na, "Hindi ba't sinabi ko sa'yo na bawal ang cellphone habang nasa trabaho?" Tapos ay nilait-lait siya nito at pinagbintangan na nanonood ng porn. Tapos ay humingi ng pasensya si Takemichi. Sinabi ng amo nito na, "Yan lang naman ang alam mong gawin, ang humingi ng pasensya." Habang nasa istasyon ng tren, biglang may tumulak kay Takemichi. At nang malapit na itong masagasaan, bigla itong nag-travel back sa hindi maipaliwanag na dahilan. Bumalik si Takemichi sa nakaraan, 10 taon mula sa taong kasalukuyan. Subalit hindi pa naiintindihan ni Takemichi ang mga nangyayari. Ang buong akala nito ay namatay na siya. Kaya gulat na gulat ito nang makita niya ang mga kaibigan niya noong high school. Nawiwirduhan ang mga kaibigan nito sa mga ikinikilos ni Takemichi. Sinabi ni Takemichi na, "Alam ko na, isa lang itong flashback." "Anong flashback?" tanong naman ni Akon. Sinabi ni Takemichi na, "Ito yung mga nakikita mo bago ka mamatay." Napaisip ang mga ito at natawa na lang kay Takemichi. Tsaka lang nito nalaman na bumalik siya sa nakaraan nang makita nito ang kanyang sarili sa salamin. Sinabi ni Makoto na, "Tumigil ka na nga dyan at magseryoso ka." Sinabi naman ni Akon na, "May mga makakalaban tayo, kaya umayos ka." "Laban kanino?" tanong naman ni Takemichi. "Sa mga sophomore ng Shibuya High," sagot naman ni Akon. Sinabi ni Takuya na, "Tawagan mo ulit si Masaru." Sinabi naman ni Yamagishi na, "Si Masaru ng Shibuya High, yung matapang mong pinsan." Nang kinuha ni Takemichi ang kanyang cellphone, nakita nito ang petsa at dito ay nakumpirma niya na bumalik talaga siya sa nakaraan. Tapos ay sinabi ni Akon kay Takemichi na, "Ako na ang bahala sa boss nila at sa'yo naman ang pangalawa." Sinabi naman ni Takemichi na, "Sandali nga, diretsuhin nyo nga ako, parang makikipaglaban tayo ah." "Anong parang?" sagot naman ni Takuya. "Talagang makikipaglaban tayo." "Pero bakit tayo makikipaglaban?" tanong naman ni Takemichi. Sinabi naman ni Makoto na, "Dahil pinagmumukha nila kaming mahina." "Ano naman ngayon?" sagot naman ni Takemichi. Tapos ay sinabi ni Akon na, "Aasahan kita." Sinabi ni Takemichi sa sarili nito na, "Maangas pala ako dati." Tapos ay nagtungo na sila sa Shibuya High. Pinagtripan nila ang ibang mga estudyante dito. Hinahamon nila ang mga ito at sinisigawan. Tapos ay dumating ang iilan sa mga senior ng Shibuya High at pinamumunuan ito ng isa sa mga Tokyo Manjigang. Siya si Masataka Kiyomasa. Sinabi nito na, "Kayo pala ang nanggugulo sa mga sophomore namin." Takot na takot si Takemichi at ang mga kasamahan nito. Sinabi ni Yamagishi kay Takemichi na, "Tawagan mo na si Masaru." Tapos ay biglang dumating si Masaru. Subalit utusan lamang pala nila ito. Sinabi ni Kiyomasa sa grupo ni Takemichi na, "Ibili nyo nga ako ng cream puff." Sinabi naman ni Akon na, "Nagpunta kami dito para makipaglaban." Tapos ay nakita ni Takemichi ang kasunod na mangyayari dahil nanggaling nga ito sa hinaharap. Kaya naman pinigilan niya si Akon. Sinabi ni Akon na, "Hindi na ako pwedeng umatras." "Pero kailangan mong umatras," sagot naman ni Takemichi. "Matatalo lang tayo at gagawin nila tayong alipin habang buhay." "Ano ba ang pinagsasabi mo?" tanong naman ni Akon. "Tumakas na tayo," sagot naman ni Takemichi. Subalit nagmatigas si Akon at ito ang nangyari. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. At nangyari na nga ang mga sinabi ni Takemichi. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sinasabi ni Takemichi na, "Sa hinaharap, dito nagsimula ang buhay ko na puro paghingi lamang ng pasensya ang kaya kong gawin." Nangyari ang lahat, kagaya din sa nangyari sa hinaharap. Sinabi ni Kiyomasa na, "Magmula ngayon, alipin na kayo ng Tokyo Manjigang." At pinarusahan sila ng husto ni Kiyomasa. Sinabi ni Akon na, "Pasensya ka na kung hindi natuloy ang date nyo ni Hinata." Tapos ay nagalit si Takemichi. Sinabi nito na, "Ang buong akala ko ay matatakasan ko na ang mga ganitong pangyayari. Subalit bakit nabubuhay ulit ako sa ganitong sitwasyon?" Tapos ay umalis na ito. Habang pauwi si Takemichi, sumisigaw ito at sinasabi nito na, "Alam kong walang kwenta ang buhay ko, subalit hindi pwedeng sa ganito na lang matatapos ang lahat." Tapos ay bigla nitong naalala si Hinata kaya pinuntahan niya ito. Nang makarating ito,
Nagdalawang isip si Takemichi kaya hindi na ito kumatok at umalis na lang ito. Subalit, kadarating lang din pala ni Hinata at sinabi nito na palagi ka na lang sumusulpot sa kung saan. Nang makalapit si Hinata, tinanong nito si Takemichi kung nakipag-away na naman ito. Dahil nakita nito ang mga pasa ni Takemichi at sinabi nito na sandali lang at gagamutin kita. Habang ginagamot niya ito, sinabi ni Hinata na bakit ba lagi ka na lang nakikipag-away? Hindi ka ba nagsasawa? Matapos siyang gamutin ni Hinata, sinabi ni Takemichi na ikinagagala kong makita kita. Ano ba ang pinagsasabi mo? Sagot naman ni Hinata. Nagkita lang tayo ng isang araw, nagkita tayo kahapon, at nagkita tayo ngayon, at magkikita din tayo bukas. Sinabi ni Takemichi na, sa totoo lang, mamamatay ako 10 taon magmula ngayon. Ang nangyayari ngayon ay isa lamang flashback. Naniniwala si Takemichi na ang lahat ng ito ay isa lamang flashback. Sinabi naman ni Hinata na, hindi ka mamamatay. Bakit naman? Tanong naman ni Takemichi. Dahil malakas ka, sagot naman ni Hinata. Dagdag pa nito, okay sige. Sabihin na nating mamamatay ka 10 taon magmula ngayon. Magpakalalaki ka at manatili ka sa akin sa loob ng 10 taon. Sinabi ni Takemichi na, bakit ako ang napili mo makasama? Hindi ito sinagot ni Hinata at sinabi nito na, uuwi na ako at magkita na lang tayo bukas. Tapos ay umalis na ito. Habang nagpapahinga si Takemichi, nakita nito ang kapatid ni Hinata na si Naoto Tachibana at pinagtitripan nito ng 3 kalalakihan. At hinihingan nila ito ng pera. Tumayo si Takemichi at sinabi nito na, bakit pinagtitripan niyo ang bata? Sino ka? Tanong naman ng isang lalaki. Umalis na kayo, sagot naman ni Takemichi. Tapos ay tinawanan siya ng mga ito. Sinabi ni Takemichi na, wala ako sa tamang pag-iisip ngayon. Baka mapatay ko lang kayo. Tapos ay sinipa nito ang duyan. At Mongoloid. Nang magising si Takemichi, sinabi nito kay Naoto na, wag mong ikukwento sa ate mo to ha. Dagdag pa nito, malaki ka na. Dapat ay matuto ka kung paano mo didepensahan ang sarili mo. Sinabi ni Naoto na, ayoko ng away. Tapos ay biglang naalala ni Takemichi ang nangyari sa hinaharap. Sinabi nito kay Naoto na, protektahan mo si Hinata. Dagdag pa nito, alam ko na hindi ito kapani-paniwala. Subalit makinig ka sa akin. Mamamatay ako 10 taon magmula ngayon at magta-time travel ako pabalik sa taong kasalukuyan. Alam ko na mahirap itong paniwalaan. Subalit ikaw at si Hinata ay mamamatay sa July 1, 2010 sa isang truck accident at may kinalaman dito ang isang gang na kung tawagin ay Tokyo Manji Gang. Kaya kailangan mong protektahan si Hinata. Sa kasamaang palad, nakita ko na lang ito sa isang balita kaya wala man lang akong nagawa. Tapos ay tumayo si Takemichi at sinabi nito na mahal ko ang ate mo kaya tandaan mo ito 10 taon magmula ngayon. Tapos ay nakipagkamay si Takemichi at nag-time travel ito pabalik sa taong kasalukuyan. Dito ay hindi pa alam ni Takemichi na sa tuwing makikipagkamay siya kay Naoto ay magta-time travel ito. Tapos ay nagising si Takemichi sa isang klinik sa istasyon ng tren. Sinabi nito sa gwardya na, buhay ako, nakaligtas ako. Oo, sagot naman ng gwardya. At ito naman ang detective na nagligtas sa'yo. Sinabi ni Naoto na, matagal din tayong hindi nagkita. Nagulat si Takemichi dahil buhay si Naoto. Sa panahong kasalukuyan, dapat ay patay na si Naoto. Subalit dahil nag-travel back si Takemichi, nagkaroon ng pagbabago sa taong kasalukuyan. Sinabi ni Takemichi na, anong taon na ba ngayon? July 2, 2020. Sagot naman ni Naoto. Habang naglalakad ang dalawa, sinabi ni Takemichi na, bakit buhay ka? Sinabi naman ni Naoto na, dahil alam ko na ang mangyayari. Dagdag pa nito, sa mundong alam mo ay patay na ako. Sa madaling salita, hindi na ito ang mundo kung saan namatay si Naoto dahil nagkaroon na ng pagbabago. Magmula nang mag-time travel si Takemichi, sa tuwing babalik ito sa taong kasalukuyan, ay palaging mayroong pagbabago. Subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito masyadong maintindihan ni Takemichi. Sinabi ni Naoto na, noong July 2, 2010, nagpakita ka sa akin at sinabi mo ang mga mangyayari. Sinabi mo sa akin na ako at ang ate ko ay mamamatay pagkalipas ng 10 taon. Sinabi ni Takemichi na, hindi ba't flashback lang yon? Sinabi naman ni Naoto na, nag-time travel ka at dahil doon, kaya ako nakaligtas. At dahil nakaligtas ako, kaya nailigtas din kita. Hindi ba't dapat ay patay na ako kahapon? Oo, sagot naman ni Takemichi. Nakita ko ito sa isang balita. Sinabi naman ni Naoto na, at dahil sinabihan mo ako sa mangyayari, kaya ito ako ngayon at nakaligtas. Binago mo ang kapalaran ko. Naniwala ako sa iyo nung araw na yon, kaya sinikap kong maging detective para maprotektahan ko ang ate ko. Sinabi ni Takemichi na, ang ibig bang sabihin nito, buhay din ang ate mo? Namatay siya at hindi ko nabago yon, sagot naman ni Naoto. Tapos ay nagalit si Takemichi at sinabi nito na, paano ka nakaligtas? Sinabi ni Naoto na, binalaan ko siya ng maraming beses, subalit ayaw niyang maniwala sa akin. Hindi ko siya masisisi dahil wala siyang alam tungkol sa Toman. Dagdag pa nito, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo na may kinalaman ng Toman sa pagkamatay ng ate ko? Sa kabilang banda naman, binubugbog ng isang lalaki ang kanyang tauhan. Siya si Kisaki Teta. Sinabi nito na, hindi mo man lang kayang pumatay ng isang talo ng tao. Wala man lang nagbago sa'yo sa loob ng 10 taon. Sa kabilang banda naman, ipinaliwanag ni Naoto kay Takemichi ang
ang tungkol sa Toman. Noon, ang Toman ay isa lamang street gang. Subalit ngayon ay isa na silang makapangyarihang sindikato na kahit ang mga pulis ay hindi sila kayang pabagsakin. Tapos ay pinakita ni Naoto ang isang larawan sa kanyang laptop. Sino yan? Tanong naman ni Takemichi. Siya si Sano Manjiro. Sagot naman ni Naoto. O mas kilala bilang Mikey. Siya ang leader ng Tokyo Manji Gang o ang tinatawag nilang Toman. Ito naman si Kisaki Teta. Hindi magiging masama ang Tokyo Manji Gang kung hindi magkakakilala ang dalawang ito. Dagdag pa nito, kaya pinapunta kita dito para bumalik ka ulit sa nakaraan. Nababaliw ka na ba? Tanong naman ni Takemichi. Sinabi naman ni Naoto na kailangan lang nating mag-shake hands para makapag-time travel ka. Natatandaan mo pa ba yung shake hands natin 10 taon nang nakakalipas? Bigla ka na lang nawala sa harapan ko mismo. Subalit parang ayaw ni Takemichi. Sinabi ni Naoto na ang misyon mo ay bumalik ka sa high school days at kailangan mong mapigilan ang pagkikita ni Mikey at ni Kisaki. Magkikita sila sa July 2010. Tapos ay nagtangkang tumakas si Takemichi at sinabi nito na uuwi na ako. Tapos ay pinigilan siya ni Naoto. Sinabi ni Takemichi na hindi ko kayang gawin yun. Ano ba ang maaasahan mo sa isang talonang katulad ko? Sinabi ni Naoto na nagtiwala ako sa'yo 10 taon nang nakakalipas. Ngayon, ikaw naman ang magtiwala sa akin. At sa susunod na pagbalik mo, naniniwala ako na mabubuhay na ang ate ko. Kapag nagawa mo na ang misyon mo, makipag-shake hands ka sa akin at babalik ka sa taong kasalukuyan. Sinabi ni Takemichi na, sinasabi ko na sa'yo, sa palagay ko ay hindi ko magagawa yun. Hindi ang talon ng katulad ko. Sinabi ni Naoto na kaya mong bumago ng kapalaran at naniniwala ako sa'yo. Tapos ay nakipagkamay na si Takemichi. Nang makabalik na si Takemichi sa nakaraan, nagulat ito at nakasalang siya sa isang gladiator match. Ito ay isang laban kung saan nagpupustahan ng mga nanonood. Sa Pilipinas, ang tawag dito ay sabong. Dito ay dalawang eskwelahan ng naglalaban, ang Shibuya High at ang Mizu High. Ang Mizu High ay ang eskwelahan nila Takemichi. Naalala ni Takemichi na pinapalaban sila ng pwersahan ni Kiyomasa. Ang susunod na lalaban sa Mizu High ay si Takuya. Sa Shibuya High naman ay si Kishino. Sinabi ni Akon na kailangan kong gawin to. Gawin ng ano? Tanong naman ni Takemichi. Tapos ay dahan-dahan itong lumapit papunta kay Kiyomasa. Tapos ay naalala ni Takemichi na magtatangka si Akon na patayin si Kiyomasa. Kaya naman kagad niya itong pinigilan. Nagtaka si Akon kung paano nalaman ni Takemichi ang balak nito at ang tungkol sa patalim. Sinabi ni Takemichi na bumalik ka na doon at ako na ang bahala dito. Tapos ay sumigaw si Takemichi at sinabi nito na itigil niyo ang laban na yan. Sinabi ni Kiyomasa na ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Sinabi naman ni Takemichi na nakakaboring ang laban na to. Tapos ay hinamon nito si Kiyomasa. Ako ba ang kinakausap mo? Tanong naman ni Kiyomasa. Sinabi ni Takemichi na wala namang ibang pinunong lampa dito kung hindi ikaw. Nang magkaharap ang dalawa, sinabi ni Takemichi na kasama ka sa Tokyo Manji Gang, hindi ba? Dagdag pa nito, kapag nanalo ako, ipakilala mo ako kay Sano Manjiro. Tapos ay sinikmuraan siya ni Kiyomasa at sinabi nito na sino ka para banggitin ang pangalan niya. At ito ang nangyari. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Nabugbog ng husto si Takemichi dahil wala naman talaga itong alam sa pakikipaglaban. Sinabi ni Kiyomasa na pwede ka nang sumuko at humingi ng kapatawaran. Tapos ay naalala ni Takemichi ang sinabi ni Hinata, magpakalalaki ka at manatili ka sa akin sa loob ng 10 taon. Bumangon si Takemichi at sinabi nito na ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na hindi ako susuko. Is everybody in the world blind? Muling bumangon si Takemichi at sinabi nito na kapag nanalo ako, gusto kong makaharap si Sano Manjiro. Sinabi ni Kiyomasa na bigyan niyo nga ako ng baseball bat. Sinusubukang awatin si Takemichi ng mga kaibigan niya. Subalit pinipigilan sila ng mga taga Shibuya High. Sinabi ni Takuya na sumuko ka na. Sinabi naman ni Takemichi na hindi ako pwedeng sumuko dahil may dahilan ako. Tapos ay kumuha ng baseball bat si Kiyomasa. Sinabi ni Takemichi na para manalo ka, kailangan mo muna akong patayin. Habang papalapit si Kiyomasa, biglang nagsalita ang isang lalaki at sinabi nito na, Hoy Kiyomasa, tinatakot mo ang mga nanonood sa'yo. Siya si Draken at ang kasama nito ay si Mikey. Tapos ay biglang yumuko ang lahat para magbigay galang. Si Draken ang pangalawa sa pinakamalakas sa Tokyo Manji Gang. Nang makalapit si Draken, sinipa nito si Kiyomasa at sinabi nito na tandaan mo ang anggulo na yan kapag nagbabaw ka sa mga boss. Tapos ay kinuha ni Draken ang baseball bat at sinabi nito na gusto mo bang makita ang mangyayari kapag ginamit ko to?
Takot na takot si Kiyomasa at humihingi ito ng kapatawaran. Tapos ay nilapitan ni Mikey si Takemichi at sinabi nito na, ano ang pangalan mo? Tapos ay nagpakilala si Takemichi. Sinabi ni Mikey na, magmula ngayon, magkaibigan na tayo. Nagulat si Takemichi dahil dito. Sinabi ni Draken na, kung ano ang sinabi ni Mikey, yun ang masusunod. Tapos ay nagtanong si Mikey kung sino ang namumuno dito. Itinuro ng lahat si Kiyomasa. At ayun, tulog. Sinabi ni Mikey na ang gladiator match ay isa lamang katangahan. Tapos ay sinabi ni Draken na wag niyong ginagamit ang Tokyo Manjigang sa kahihiyan. Tapos ay umalis na ang mga ito. Habang pauwi ang magkakaibigan, masaya ang mga ito dahil magmula ngayon ay hindi na sila alipin ng Tokyo Manjigang. Tapos ay pinuntahan ni Takemichi si Hinata para manood ng festival at nasermonan siya nito. Sinabi nito na, bakit ba araw-araw ka na lang nakikipag-away? Sinubukang hawakan ni Takemichi ang kamay ni Hinata at sinabi nito sa sarili na, girlfriend ko naman siya. Tapos ay sinabi ni Hinata na, sana ay naging lalaki na lang ako. Bakit naman? Tanong naman ni Takemichi, para maprotektahan kita. Sinabi ni Takemichi na, hindi, ako ang puprotekta sa'yo. Nagulat si Hinata dahil dito. Sinabi ni Takemichi na, hindi ko kayang mabuhay kung wala ka, kaya puprotektahan kita. Habang nagsasalita si Takemichi, hinawakan nito ang kamay ni Hinata. Subalit, si Naoto pala ang naka-holding hands nito, kaya bigla itong nag-travel back nang wala sa oras. Nang makabalik si Takemichi sa taong kasalukuyan, napag-aralan na ni Naoto ang oras na nagagamit nila sa time travel. Sinabi ni Naoto na maaari kang mag-time travel sa parehong oras at sa parehong araw. Kung mananatili ka sa nakaraan ng isang linggo, ay isang linggo din ang lilipas pagbalik mo dito. At habang nasa time travel ka pabalik, ang katawan mo dito sa taong kasalukuyan ay natutulog. Sinabi ni Takemichi na, kung ganon, matatanggal ako sa aking trabaho. Ano naman, sagot naman ni Naoto, nakataya dito ang buhay ng ate ko. Tapos ay kinumusta nito ang misyon ni Takemichi. Sinabi ni Takemichi na, nagkakilala na kami ni Mikey. Sinabi ni Naoto na, masyado yatang mabilis yun. Sinabi naman ni Takemichi na, subalit hindi ko pa nakikita si Kisaki. Sinabi naman ni Naoto na, kalimutan mo na ang tungkol kay Kisaki. Sinabi naman ni Takemichi na, pero hindi sila pwedeng magkita ni Mikey, hindi ba? Tapos ay sinabi ni Naoto na, patayin mo na lang si Mikey. Dagdag pa nito, kung mamamatay si Mikey, hindi na sila magkikita ni Kisaki at mabubuhay na ang ate ko. Ganun lang kasimple yun. Subalit, parang hindi sang-ayon dito si Takemichi. Sinabi nito na, hindi ko kaya yon. Tapos ay nagalit si Naoto at sinabi nito na, gaano kalaking perwisyo ang ginawa nila dahil kay Mikey kaya namatay ang ate ko. Sa tingin mo ba ay may karapatan silang mabuhay? Nang makabalik si Takemichi sa nakaraan, problemado ito kung paano niya mapapatay si Mikey. Habang nag-iisip ito, may nagaganap palang kaguluhan sa eskwelahan nila at nagulat si Takemichi nang makita niya si Mikey. Nang lumingon kay Takemichi ang mga taga Mizuhai, sinabi ni Draken na, tumingin kayo sa likuran nyo at ito ang nangyari. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Matapos nilang bugbugin ang mga ito, sinabi ni Mikey kay Takemichi na, naiinip ako, sumama ka sa amin at pumasyal tayo. Nang paalis na sila, sinabi ni Draken na, hoy mga basura, tumabi kayo. Tapos ay sinabi ni Mikey na, hindi sila basura, carpet sila. Sinabi naman ni Draken na, o ayun pala, na-promote na kayo. Tapos ay pinadapa sila ni Draken para gawing carpet ni Mikey. Habang nakikita ni Takemichi ang mga pangyayaring ito, sinasabi nito na, Naoto, paano ko mapapatay ang halimaw na to? Nang paalis na sila, biglang dumating si Hinata. Sino ka? Tanong naman ni Draken. Tapos ay lumapit ito at sinampal si Mikey. Gulat na gulat si Takemichi at sinabi nito na, para saan yun? Sinabi ni Hinata na, bakit nyo kinukuha si Takemichi? Hindi siya sasama sa inyo. Tapos ay inaya na nitong umalis si Takemichi. Nang may sasabihin sana si Takemichi, sinabi ni Hinata na, okay lang yon, puprotektahan kita. Tapos ay sinama ni Hinata si Takemichi. Subalit pinigilan sila ni Draken. At sinabi nito na, pagkatapos mo siyang sampalin, aalis ka lang? Nagbibiro ka ba? Sinabi ni Hinata na, seryoso ako. Paninindigan ko ang mga sinabi ko kay Takemichi. Nang makita ni Takemichi na nanginginig na ang kamay ni Hinata, pinigilan ni Takemichi si Draken at sinabi nito na, bitawan mo si Hinata. Sinabi ni Draken na, ano? Hindi kita marinig. Sinabi naman ni Takemichi na, nanginginig na ang kamay ni Hinata, kaya bitawan mo siya. Sinabi naman ni Mikey na, nanginginig ka na din. Ano naman ngayon? Sagot naman ni Takemichi, nangako ako na puprotektahan ko siya. Hindi ako susuko. Hindi sa pagkakataon na to. Sinabi ni Mikey na, ganun ba? Akala ko, pwede tayong maging magkaibigan. Tapos ay lumapit ito
At sinabi nito na, sa papanong paraan mo gustong mamatay? Sinabi ni Takemichi na, ipangako mo sa akin ang isang bagay. Ano yon? Tanong naman ni Mikey. Sinabi ni Takemichi na, wag na wag niyong gagalawin si Hinata. At ito ang nangyari. Pinitik ni Mikey ang noo ni Takemichi at parang hihimatayin na ito sa takot. Sinabi ni Mikey na, sa palagay mo ba, kaya kong manakit ng babae? Sinabi naman ni Draken na, sa panahon na to, may nagsasabi pa pala ng ganyan sa babae. Tapos ay hinarot-harot nila si Takemichi. Sinabi ni Draken na, at dahil dun, astig ka. Salamat, sagot naman ni Takemichi. Tapos ay nagtataka si Hinata at sinabi nito na, kaibigan ba kayo ni Takemichi? Tapos ay hinimas ni Mikey ang pisngi nito. At humingi naman ng pasensya si Hinata. Sinabi ni Mikey na, pwede ba naming hiramin muna si Takemichi? Sinabi ni Hinata na, oo sige lang. Tapos ay umalis na ito dahil sa sobrang hiya. Habang nagbibisikleta ang tatlo, sinabi ni Draken na, sinampal niya si Mikey dahil ang akala niya ay kinikidnap ka namin. Sinabi ni Mikey na, pambihira siya. Tapos ay humingi ng pasensya si Takemichi. Sinabi ni Mikey na, isa siyang mabuting babae. Siya ay isang kayamanan. Tapos ay sinabi ni Takemichi na, bakit kayo nag-aabala sa isang katulad ko? Namumuhay tayo sa magkaibang level para mag-usap. Sinabi naman ni Mikey na, sa parehong hangin lang naman tayo nabubuhay. Dagdag pa nito, may kapatid ako na mas matanda sa akin ng 10 taon, subalit namatay na siya. Sinabi ni Draken na, mahina lang siya, subalit malakas ang loob niya na lumaban sa mas malakas sa kanya. Sinabi ni Mikey na, nakikita ko sa'yo ang kapatid ko, subalit mas maayos naman siyang tignan. Dagdag pa nito, sa panahon ngayon, hindi na astig ang mga gangster na naghahanap ng gulo. Gagawa ako ng sarili nating ira. Ang Toman ay isang grupo na handang mamatay para sa isa't isa. Gagawin natin yun hanggang sa makakaya natin. Dagdag naman ni Draken. Sinabi naman ni Mikey kay Takemichi na, sumama ka sa amin. Gusto kitang makasama. Sinabi ni Draken na, madami ang malalakas na lalaki sa paligid. Pero ang lalaking kayang harapin ng lahat para sa pinoprotektahan nito ay bihira lang. Tapos ay inimbitahan din ni Mikey si Takemichi sa meeting ng Tokyo Manjigang. Pagsapit ng gabi sa meeting ng Tokyo Manjigang, pinag-initan si Takemichi ng isa sa mga ito. Siya si Pachin. Siya ang 3rd Division Captain ng Tokyo Manjigang. Hindi niya kilala si Takemichi kaya ganito niya tratuhin. Inangasan siya ng mga miyembro ng Toman. At dito ay muli silang nagkita ni Kiyomasa. Sinabi ni Kiyomasa na ang nakalipas ay nakalipas na. Tapos ay nakipagkamay ito. Tapos ay hinigpitan ni Kiyomasa ang pagkakahawak nito sa kamay ni Takemichi. Kaya naman nasaktan ito. Sinabi ni Takemichi na, akala ko ba nakaraan na yon? Sinabi naman ni Kiyomasa na, nakaraan lang ang sinabi ko. Wala akong sinabi tungkol sa hinaharap. Tapos ay dumating na sina Mikey at Draken. Kaya naman mabilis niya itong binitawan. Yumuko ang lahat para magbigay respeto. Pagbaba ni Draken sa motorsiklo, sinigawan nito si Kiyomasa. Sinabi nito na, ang lakas naman ng loob mo na magpakita pa dito. Hubarin mo yung uniforme at umalis ka na dito. Tinanggal na siya ni Draken sa Toman. Tapos ay umalis ito nang may galit. Sinabi ni Draken na, simulan na natin ang meeting. Tapos ay tumahimik ang lahat. Sinabi ni Takemichi na, biglang nag-iba ang aura ng paligid. Sinabi ni Mikey na, kaya tayo nandito ngayon para pag-usapan ang tungkol sa Mobius. Ang Mobius ay isang biker gang sa lugar ng Shinjuku at nauna ito ng 2 henerasyon sa Tokyo Manjigang. Dagdag pa ni Mikey, ito ay isang malaking gang war. Sinabi ni Mitsuya na, marahil narinig na ng iba sa inyo ang tungkol sa nangyari sa kaibigan ni Pachin at sa nobya nito. Pinahirapan nila ito at ginahasa naman nila ang babae. Sinasaktan nila ang kahit na sino, mapababae man o lalaki. At yun ang hindi natin gawain. Si Mitsuya ang 2nd Division Captain ng Tokyo Manjigang. Sinabi ni Mikey kay Pachin na, ano ang gusto mong gawin natin? Sinabi ni Pachin na, masyadong malaki ang Mobius. Marami sa atin ang mapapahamak. Dagdag pa nito, ayokong magdulot ng gulo. Lumapit si Mikey at sinabi nito na, hindi yun ang tinatanong ko. Gusto mo bang lumaban o hindi? Sinabi ni Pachin na, gusto kong lumaban. Gusto ko silang patayin lahat. Sinabi ni Mikey na, mayroon ba ditong tumututol kung ipaghihiganti natin ang kaibigan ni Pachin? At meron ba ditong gustong makipag-ayos sa Mobius? Wala, hindi ba? Kaya wawasakin natin ang Mobius. Tapos ay nagsigawan silang lahat. Sinabi ni Mikey na magaganap ang laban sa July 13 sa Musashi Festival. Namangha si Takemichi at sinabi nito na ito na nga ang boss ng Toman. Tapos ay nagkita si Kisaki at si Kiyomasa sa hindi pa malamang dahilan. Muling nag-time travel si Takemichi pabalik sa taong kasalukuyan at sinabi nito kay Naoto na sa palagay ko si Mikey ay isang mabuting tao. Tapos ay nagalit si Naoto at sinabi nito na seryoso ka ba? Paano naging mabuting tao si Mikey? Sinabi ni Takemichi na oo, siya nga ang pinuno ng Toman, subalit hindi siya ganun kasama. Sinabi naman ni Naoto na ano ang ibig mong sabihin? Patawarin na lang natin siya sa pagpatay niya sa ate ko. Hindi mangyayari yon kahit kailan.
Sana lang ay may pagkakataon ako para mapatay siya. Sinabi ni Takemichi na, maniwala ka sa akin, hindi siya ganun. Dagdag pa nito, noong sinampal ni Hinata si Mikey, tumawa lang si Mikey at pinatawad siya nito. Hindi si Mikey ang may kagustuhan kung ano ang meron sa Tokyo Manjigang ngayon. Nasabi ito ni Takemichi dahil nakita niya mismo ang kabutihan ni Mikey. Sinabi pa ni Takemichi, gusto ko siyang makausap dito sa taong kasalukuyan para tanungin kung bakit nagbago ang Tokyo Manjigang. Sinabi ni Naoto na, wala akong pakialam. Mag-travel back ka at patayin mo si Mikey. Yun lang ang paraan para mailigtas natin ang ate ko. Isa pa, wala nang nakakakita kay Mikey dito ngayon. Maliban na lang kung may kakilala ka sa mga nasa rank nila. Tapos ay tiningnan ni Takemichi ang mga larawan. At dito ay nakita niya si Akun. Sinabi ni Naoto na, subalit hindi naman siya miyembro ng Toman. Naaresto siya dahil sa pananaksak kay Kiyomasa. Sinabi ni Takemichi na, pero napigilan ko ang pananaksak niya kay Kiyomasa. Sinabi ni Naoto na, medyo may kakaiba sa mga nangyayari. Pagsapit ng gabi, napagdesisyonan nila na makikipagkita si Takemichi kay Akun. Sinabi ni Naoto na, kapag nagkita kayo ni Akun, huwag mong sasabihin ang tungkol dito. Sinabi ni Takemichi na, hindi ka ba sasama? Sinabi naman ni Naoto na, pulis ako at Tokyo Manjigang sila, kaya hindi kami pwedeng magkita. Sa loob ng gusali na pagmamayari ni Akun, sinabi ng katiwala nito na, ikaw siguro si Mr. Hanagaki Takemichi. Ako nga, sagot naman nito. Tapos ay hinatid niya ito sa VIP room kung saan naroon si Akun. Nang magkita sila, sinabi ni Akun na, matagal din tayong hindi nagkita. Oo nga, matagal din. Sagot naman ni Takemichi. Sinabi ni Akun na, matagal na kitang hinihintay at kitang-kita sa mukha nito ang lungkot. Tapos ay sinama niya ito sa rooftop. Sinabi ni Akun na, pulis yung lalaking kasama mo, hindi ba? Siya si Naoto Tachibana, ang kapatid ni Hinata. Siya ang nagligtas sa'yo sa train station. Paano mo nalaman yon? Tanong naman ni Takemichi. Sinabi ni Akun na, dahil ako ang nagtulak sa'yo. Sinubukan kitang patayin nung araw na yon. Hindi totoo yan. Sagot naman ni Takemichi. Sinabi ni Akun na, yun ang totoo. Sinabi ni Takemichi na, tumigil ka. Hindi na nakakatuwa. Matalik kitang kaibigan. Kaya alam kong hindi mo magagawa sa akin yun. 10 taon na ang nakakalipas at walang nagbago doon. Sinabi ni Akun na, kahit ano pang sabihin mo, sinubukan pa rin kitang patayin. Alipin na ako ni Kisaki ngayon at natatakot ako sa kanya. Sinabi ni Takemichi na, paano umabot sa ganito? Hindi ganito ang Toman sa nakalipas na 10 taon. Sinabi ni Akun, magmula nang mamatay si Draken, nagbago na si Mikey. Nagulat si Takemichi nang malaman nito na namatay si Draken. Tapos ay sinabi ni Akun na, nakakapag-time travel ka hindi ba? Dagdag pa nito, yun lang ang paraan para maisaayos ang mga bagay na to. Hindi kita masyadong maintindihan, subalit alam kong sinusubukan mo. Ang tinutukoy ni Akun dito ay ang tungkol sa time travel. Noon pa man, hinahangaan na kita. Iyakin ka, pero hindi ka marunong sumuko. Dagdag pa nito, kung talagang nakakabalik ka sa nakaraan, maari bang iligtas mo kaming lahat? Ikaw ang iyakin naming tagapagligtas. Tapos ay nagpahulog ito mula sa rooftop. Kinabukasan, binisita ni Naoto si Takemichi. Sinabi ni Takemichi na, kukunan ba ako ng pahayag ng mga pulis? Hindi na kailangan, sagot naman ni Naoto. Ibinigay ko na ang mga impormasyon na kailangan nila. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. So ayun mga bossing, hanggang dito lang muna ang ating part 1 ano, para kapag nakaka-copyright tayo hindi siya mahirap ayusin, mabilis lang natin siya maayos. At wag kayong mag-alala dahil yung part 2 nito hindi naman magtatagal, is ma-upload na din natin agad, baka next week malay natin, or baka wala pang next week matapos na natin yon. At hanggang part 6 siguro ang aabutin nito mga bossing dahil 3 movie po ito. Kada movie hahatiin ko sa 2 para alam nyo na tungkol sa copyright. So ayun, washout muna tayo mga bossing. Mabilis na washout lang to, konti lang i-washout natin. Special washout sa mga members ko, kay Haipa Abubakar, kay Randy Canceler at kay Amancio Fan TV. Ayan, maraming salamat po sa inyo mga bossing. So ayun, washout naman sa iba pa kay JC Acuña ng Taugama P Triskelion Grand Fraternity ng Phase 9 Crusher Community Chapter. Ayan, washout po sa inyong lahat mga bossing. Mabuhay po kayo. Washout din kay PJ Ladringan at kay Muid Ganoy. Ayan, matibay na supporter din ito. Washout din kay Juwilin Gomez. Ayan, boss, babae po ako, pa-shoutout. Ayun, ayan, idol ko yung mga babae na nanonood ng mga ganitong palabas, suntukan. Shoutout po sa asawa ko po, si Roby Doble from Warlito Rivera. Ayan, washout daw sa iyo madam. Washout din kay Jelogs at kay Ken and Prince Gaming Channel at kay J. Marking, kay Hans Lawrence Sapwes. Washout din kay Vincent Sigua from Arayat, Pampanga. Yan, Kapampangan. At kay Zild Tibay at kay Jinsky Gulanday.
At kay Charles Hendricks. Yung ibang nagpapa-shoutout, walang pangalan. Sorry, hindi natin masa-shoutout to. Washout kay Jenner Solana or Hener. Washout sa De La Cruz family from Romblon. May ganong lugar pala. Parang sa amin, Tarlac. Kay Francis Rioja at kay Martin from Binyan, Laguna. Washout din kay Ronel Hagtusan from Santo Niño, Manolo, Portich, Bukidnon. Tama ba? Portich, Bukidnon. Washout din kay Genius at Tropang Roadside. Washout din kay Jaguar Allen at kay Pro Gaming. Saka kay Team Zeus sa Kalam at kay Maher Gaming at kay Almar from Nara. Saan yung Nara? At again and again kay Combo Aporsipol. Washout sa'yo, bossing. Pa-shoutout from Green Hills, Abdullah Basher. Uy, Basher ka ha? Washout din from Bagong Silang, Caloocan City, Kirby Saragossa. At kay Jobert Serrero from Binangonan, Rizal. Washout din kay Flint Zeus Olbes from Davao. At pa-shoutout din daw po kay MJ, na si MJ. No kaya yun? Washout din kay AJ Lagundo Lato at kay John Hamed Tanggor. Yan, washout sa iyo, bossing. Again yung mga hindi na shoutout, ibig sabihin walang pangalan. So ayun, yun lang muna mga bossing. Okay na muna tayo dyan. Meron pa naman tayong mga kasunod na video. Ayan, pa-shoutout lang kayo ng pa-shoutout at maaabutan din yan. Relax nyo lang mga backlog nyo. Make sure lang na may pangalan kayo para sigurado. Para kapag nabasa ko, ma-washout ko na. Ito po yung tip. Lagi po ako nagbabasa ng washout sa latest video. Ayan. Pero ito binasa ko po to sa, sa part 14. Ang susunod po ako magbabasa sa part 1 ng Tokyo Revenger. Ayan. Alam nyo na kung saan kayo magko-comment. Salamat. Bye-bye. Kita-kits sa part 2 coming soon. Sa mga naghahanap po ng part 15, hindi nyo po tinapos yung part 14 kaya hinahanap nyo yung part 15 ngayon. At hindi nyo rin pinanood yung latest video tungkol sa bagong Koryu kaya hinahanap nyo pa rin talaga yung part 15. Tapusin nyo po para hindi po ganun na napapagod pa kayong nagtatanong. Okay lang naman magtanong pero kayo din. Mga bossing, bantayan nyo yung comment section. Sigurado ako meron na namang magagalit dyan, magtatanong bakit walang part 15. Sobrang tagal ko nang naghihintay. Grabe, wala pa rin part 15. Hindi kasi nila tinatapos yung mga video natin kaya ayun, wala silang alam.